Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Master Balota Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV. Apang legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayong lahat? O ayan ha, kinumusta ko na kayo. Kumusta po kayong lahat ngayong makainit pa rin na araw ng Thursday? Today is the 21st. Ay, matagal pa pala ang sweldo. Lagi tayo nag-aabang ng sweldo yun, no? Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. Exciting, ika nga. Dahil ito po ay bagaman at kumbaga ay hindi naman ito tungkol, no, doon sa warrant of arrest, no, na floating ngayon, na isisilbi kay Senator Bato de la Rosa. Ay pag-uusapan po natin, ano, dahil nitong nagdaang araw ay meron pong pahayag ang isang abogado na nagsasabi na dapat sa kanila isisilbi yung warrant of arrest at sila na ang bahala dun sa kanilang kliyente. Ang tanong, tama po ba ito? At kanino ba dapat na isinisilbi ang warrant of arrest? Pwede ba ito kay attorney ng akusado, or kung halimbawa si accused XYZ, ang abogado ay si Rina Seco, pwede bang kay Rina Seco isilbi ang warrant of arrest? At ano nga ba ang warrant of arrest? Ano ang sinasaad dito? Usapang Legal. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay wag magalit. At pangalawa, hindi po warning lang po ano, at saka disclaimer, not really disclaimer, no? Warning lang po sa atin lahat, ano, hindi po porket hindi sa pareho ng inyong opinion ay tumatanggap na ng maleta. Ano po? Magkalinawan lang tayo. Dahil magtataray po ako kapag may nagsabi sa akin dito na ako'y tumatanggap ng maleta at magkakasuhan po tayo. Matuto po tayong gumalang sa isa't isa, lalo na, no, sa ating mga kapwa naman ordinaryong manggagawa. At yung mga opisyal ng gobyerno, matuto din naman po kayong gumalang sa inyong mga citizens na inyo dapat na
pinagsisilbihan. Usapang Legal. Dahil una at higit sa lahat, kayo po ay mga empleyado ng bansa. Empleyado kayo ng mga mamamayan. Ang mga buwis po namin ang nagpapasweldo sa inyo. Ang buwis ni Jeric Barreto, ni Norman Moraga na 15 at 30 kapag ka natanggap ang kanyang sweldo ay bawas na, di ba? At wala naman tayong say doon. Hindi naman pwede mo akong kaltasan ng buwis ha. Dahil ayoko magbaya dahil kahiya-hiya ang gobyerno. Ayoko magbaya dahil lagi na lang may baha sa aming lugar. Ayoko magbaya dahil napakamahal ng bilihin. Ayoko magbayad ng buwis dahil napakamahal ng bigas or napaka-traffic. Wala naman tayong ganung choice di ba? It's not up to us. Sabi nga nila ano lang ba ang sigurado sa mundo? Pagbabayad ng buwis? Dahil hanggang sa kamatayan, hindi po ba ang ating maiiwan ay bubuwisan pa, no? At saka ang kamatayan. Usapang Legal. So again, pwede bang isilbi, sa abogado ng akusado ang warrant of arrest? Kung kayo po ay mga may questions, may kinalaman sa personal na inyong experience o kaya may kaso po kayong kriminal, pwede po kayong magpadala ng question sa atin. Pero general discussion lang po ito. Hindi po ako magsisilbing legal counsel ninyo. Disclaimer din. Notice din. Wala pong, sa ating pong programa ay walang nabubuo na lawyer-client relationship at ito po ay para for educational purposes lamang. Usapang Legal. Pwede po kayong mag-share ng ating talakayan tonight, Libre po ang pag-share dahil hindi naman po tayo nagpapakalat ng maling impormasyon at ito po ay nakabatay, sa mga legal na probisyon o mga probisyon ng batas. And matitiyak ko po sa inyo ng anumang binabanggit natin dito ay nakaangkla, sa mga probisyon ng batas at sa katotohanan. At syempre pa yung mga questions na ipopost natin later on, bagaman at covered po yung mga pangalan ng nagpadala, ayun po ay mga totoong katanungan na ipinadala ng ating mga kababayan. Hindi ko lang po pinakita yung mga pangalan dahil for privacy ng mga nagpadala ng mensahe sa atin. Usapang Legal. Pakiusap din po, wala nang name calling, dahil again, paggalang po sa isa't isa, yun po ang advokasya ng ating programa. Matuto tayo sa mga usaping legal, para po alam din natin ang ating mga karapatan, ang ating mga tungkulin, dahil nga sabi nila, sabi nga po kahit hindi mo alam ang batas kapag ikaw ay nakalabag, hindi mo pa pwedeng sabihin, ay, sorry judge, hindi ko po alam Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, sabi nga. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali. Take two. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Dito po nanunood sa atin sa DZRH TV live stream sa YouTube. Magandang gabi po sa inyo. DZRH News sa Facebook at DZRH News Television doon pa rin po sa Facebook. Feel free to share our discussion tonight para po mas marami pang matuto sa ating talakayan. Usapang Legal. And syempre pa, ang tanong, Usapang Legal. ano nga ba ang warrant of arrest at kanino ito isinisilbi? Ang warrant of arrest po ay isang opisyal na dokumento na ipinagkakaloob or inire-release, ini-issue ng hukom, ng judge, ng huwes, ng korte sa mga opisyal ng batas, tulad na lamang po ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP at kung minsan sa National Bureau of Investigation para isilbi at ito ay ipatupad laban sa taong pinag-uutos na arestuhin. Kilala din po ito sa tawag na mandato de arresto. Yan. Usapang Legal.
So ang tanong, sino nga ba ang nagsisilbi? Ang nagsisilbi, yung mga authorized only. Kaya yung sinasabi na, bakit si Senator Trillanes ay nagsisilbi ng warrant of arrest? Tama naman po yun. Na si Senator Trillanes ay walang kapangyarihan na magsilbi ng warrant of arrest. Although ang sinasabi po, hindi naman talaga siya nandoon sa Senado noon para magsilbi, kundi bilang pagtupad sa paanyaya ni Senator Bato de la Rosa na go ahead, make my day, sumama ka pa sa mga mag-aaresto. Ayan. So, yun po. So, kung halimbawa po kayo ay isa sa mga akusado or may kaso kayo at may warrant of arrest laban sa inyo, dapat po, ang mag-aaresto ay yung may hawak ng pandato de arresto o yung warrant of arrest. Anong nakasaad doon? Na ipinaaresto si XYZ dahil sa akusasyon ng paglabag sa kung anumang kaso ninyo. At usually doon po sa warrant of arrest, naka-indicate na din po doon yung recommended or fixed bail. Nakalagay na po doon kung magkano ang piyansa. Usapang Legal. So, ipinag-uutos po sa arresting officer na dakipin, hulihin, kunin ang physical custody ng isang tao na pinangalanan doon sa dokumento. In short, mali po na sabihin na isisilbi ang warrant of arrest kay Attorney Jimmy Bondoc o isisilbi ang warrant of arrest kay Attorney Rina Seco o isisilbi ang warrant of arrest kay Attorney Cam. Mali po yun. Dahil ang warrant of arrest po ay isinisilbi, ipinatutupad sa pamamagitan ng pag-aresto sa akusado. Akusado na po ang tawag. Bakit? Kasi kapag ka po nasa korte na ang kaso, akusado na po ang tawag doon sa taong inireklamo sa mga kasong kriminal. Lilinawin natin, wala pong aresto kapag ka po civil ang kaso. Ano ba yung civil case? Collection ng sum of money, paniningil ng utang, yung problema sa lupa, ejectment, revocation ng title, o revocation ng contract, breach of contract, yung pagpapalit ng pangalan, o kaya naman po ay labor case. Wala pong mga aresto sa mga kasong yan. Usapang Legal. Yan pong illegal dismissal, hindi kayo nabayaran ng sweldo, hindi kayo binayaran sa utang, yan po ay walang aresto. Yan. So, ibig pong sabihin, yun pong warrant of arrest o nagkakaroon lamang ng aresto kapag ka po kayo ay may kaso sa korte at ang kasong ito ay kasong kriminal. Usapang Legal. Bagaman at may mga pagkakataon po na wala po o na hindi na kailangan ng warrant of arrest sa tatlong pagkakataon lamang. Kung halimbawa po kayo ay gumagawa ng krimen na aktohan. Ayan. In flagrante delicto. Yung naaktohan na gumagawa ng krimen. Katatapos pa lang gumawa ng krimen at may personal knowledge o sinaksak mo na sa XYZ. Tumatakbo ka, nakita ni police. Diba? Pwede ka nang habulin. Yan. Hindi yung nung isang taon nangyari tapos ay nalaman lang niya, yun pala ang sumaksak kay XYZ. Habulin ko nga, hindi po pwede yun. Kailangan kapag kaganon, mayroon na pong broken time, kahit kahapon lang yun nangyari, kailangan po na mayroon ng warrant of arrest kapag ganon. Maliban na lang kung yung mga hot pursuit operations. Usapang. O kaya yung mga escapee, anong ibig sabihin? Yung mga takas, yung mga pumuga, di ba? Tama ba ako ang term doon sa tumakas sa bilangguan ay puga? Tama. Okay, buti naman. Yung mga puga, pwede po yun. At may pagkakataon din po, may tinatawag din po na citizen's arrest. Ano naman yung citizen's arrest? Yung citizen's arrest po, kapag ka in the act of committing a crime or has just committed a crime at my personal knowledge, yun pong tao na nandoon at naka-witness nito, pwede po niyang arestohin yung gumagawa ng krimen or kagagawa lamang ng krimen. Hindi kailangan ng warrant of arrest. Yun po yung tinatawag na warrantless arrest. Usapang Legal. Pero ito po ay sa mga pambihirang pagkakataon
lamang. Usapang So Legal. halimbawa may kaso kayo, hindi pa pwedeng yung kapitbahay ninyo ang halimbawa may kaso kayo, no? Usually ganito po kasi ang proseso, no, bago magkakasong kriminal, no? Maliban na lamang po kung nagfo-fall kayo doon sa tinatawag na warrant of arrest. Pero yung regular na proseso po kapag may kaso, no, ay nag-uumpisa po ito sa pamamagitan ng pagsasampa ng reklamo. Ano ba yung isinasampang reklamo? Ito po yung tinatawag na complaint affidavit. Maaring yung police ang magsampa nito, maari din pong yung sa women's desk, maari po yung DSWD, no? Maari po kapag lalo na yung mga sensitibong mga kaso, involve ang mga bata and ang mga kababaihan, yung mga VAUSI cases, no? Maari po silang magsampa ng reklamo. Usapang Legal. Kagaya nung napanood natin, no, itong nagdaang araw lamang na binugbog ng yung isang 3-year-old kid ba yun, child ba yun, Gael Enriquez. Tama ako, no? 3 taong gulang na bata na pinagtatadyakan ng kanyang, ano ba yun, babae ba yun na lalaki, ng kanyang stepmother ba yun, stepfather, not so sure. Basta yun, yung live-in partner, no, ng kanyang nanay. Tama ako? Don Billionario. Ayun. So, yun. So, kagaya na lamang nun, isinampa daw po ang kaso ng isinumbong yata ng kapitbahay or ng kakilala at isinampa ng if I'm not mistaken, ng women's desk or ang DSWD, no, laban dito. So, kaya yun. Usapang So, Legal. ang reklamo po ay isinasampa sa piskalya. Ito po yung tinatawag na prosecutor's office, no? Ipina-file yung complaint affidavit doon sa prosecutor's office. Iraraffle po ng prosecutor's office ng piskalya kung kanino mapupunta dahil marami pong mga piskal, no? So, meron pong several na mga prosecutors sa kada lugar. Ngayon, kung kanino po mag-fall o kanino po ma-raffle itong itong reklamo na isinampa, hindi pa ito talaga full na kaso, no? Reklamo pa lamang po ito. Ito po ay kung kanino napunta, kaninong fiscal or prosecutor napunta itong kaso, itong reklamo, ay mag-i-issue naman po siya ng subpoena, no? Subpoena para sabihin na may reklamo sa'yo XYZ, no? Ito yung reklamo, may kopya na ng reklamo, binibigyan ka ng hanggang ganito araw, no, para sagutin ito sa pamamagitan naman ng iyong counter affidavit, no? So dadalhin mo doon sa prosecutor yung inyong counter affidavit. Huwag mo munang ipapanotaryo, no? Ito ay susumpaan mo sa harap ng prosecutor na may hawak noong reklamo. Usapang Legal. May pagkakataon na pinasasagot pa ulit matapos mag-file ng counter affidavit, pasasagutin ulit yung nagrereklamo. Ito yung tinatawag na reply affidavit. At pagkatapos nito, pwede ding pasagutin pa yung inirereklamo sa pamamagitan ng rejoinder. No, may pagkakataon naman na hanggang counter affidavit lang. No, either way, ang susunod na po nito ay magre-resolve. Anong ibig sabihin? Yung titingnan ni prosecutor kung meron bang probable cause, no, para isampa ang kaso o i-elevate ang kaso sa korte. Pero ngayon po, no, meron na tinatawag na reasonable certainty of conviction. So hindi na po limitado lamang doon sa probable cause. So ibig sabihin may probable cause at the same time, medyo malakas-lakas naman ang ebidensya na may tsansa na manalo, no, sa korte kung sakasakaling magtuloy-tuloy ito sa kaso. Usapang Legal. Ayan. At kapag ka po naisampa na ang information po ang isinasampa sa korte, naisampa na po ang information sa korte, iraraffle ito, mag-i-issue ng warrant of arrest ang huwes, except, no, may mga ibang kaso po, for example, yung unjust vexation, yung mga ganong kaso, yun, wala na po yung arrest, wala na po yung warrant of arrest, maliban na lamang po, ano, kung halimbawa ay patong-patong o kaya naman po ay pumasok doon sa Cybercrime Prevention Act, no? So
Iyon po, kagaya nung nangyari kay Mangusin na nag-issue ng warrant of arrest ang huwes dahil sa hindi ko alam kung 11 ba o 12 no na counts no na nagfo-fall naman po doon sa Cybercrime Prevention Act. Usapang Legal. Ayun. So yun po, mag-i-issue ng warrant of arrest. Uutusan, no? Ang law enforcers, ang pulis na arestuhin, dakipin, kunin ang physical na custody nitong taong ito. Yan. Para po magkaroon ng jurisdiction over the person, ng kapangyarihan over the person ang korte. Anyway, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo. Jerry Sumagaysay, Ferrer Jericho, Jerry Sumagaysay, Gael Enriquez, Magdalena Martin, Adrian Jano Figueras, si Kenneth Arevalo, Maricor Angeles, Grace Recta, Anthony Abrenica, Eli Galsote ng Molino Bacoor, Jerry Sumagaysay, Romel Livid, magandang gabi, Florence Regalo sa Pila Laguna at Henry Dolohan, Maya Bell, si Arnold Lactao, magandang gabi po sa inyo. Regular listener natin, si Maria Mirna Revano, magandang gabi po sa inyo. At syempre pa, Melvin Letrodo at Ma'am Teresita Atienza. Si Gilbert nanonood din sa atin at si Glenna Oriel at gayon din po sa iba pang mga nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. At syempre pa, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Hindi po nag-i-expire ang warrant of arrest hanggang hindi po ito na-execute or naipatutupad. No? Aba, delikado kapag ka nag-i-expire sa 10 araw. Diba? So, hindi po totoo na nag-i-expire ang warrant of arrest. Sa Ma'am Teresita at yan saan ba nag-i-issue ng warrant of arrest? Sa lugar ba ng nagkaso or sa tirahan ng inakusahan o sa pinangyarihan ng krimen? Kung saan po naisampa yung kaso, doon yung pong huwes na yon, yung pong judge ang mag-i-issue ng warrant of arrest, no? Pero ideally, no, kapag halimbawa po na aresto, kasi obligasyon po ng arresting officer na i-inform ang korte na na-aresto na namin si XYZ, no, ang akusado. Yan. Meron pong report na isinasubmit, no? Pagkatapos magpa-process, kailangan din po yon, no, para magpa-process po ng piyansa kung halimbawa po ay allowed, but although generally naman po ay bailable, piansable, sabi nga nila, ang lahat ng mga kaso except, no, kung halimbawa po ito ay yung capital punishment ay yung pinakamataas sa parusa and yung mga heinous crimes. And malakas po ang ebidensya. The evidence of guilt is strong, sabi nga nila. Usapang Legal. Ayan, so ano pa ba? So, hindi po nag-i-expire ang warrant of arrest. Yan. Kaya napakahalaga po kapag po kayo may kaso, may reklamo sa inyo, wag po ninyong babaliwalain, sasabihin nyo, hindi naman yan totoo, hayaan nyo na lang yan, wag nyo nang pansinin. Mali. Bakit? Kapag po halimbawa, yung mga iprinisinta noong nagrereklamo sa inyo, kahit pa halimbawa ito ay peke, no? Gawa-gawa laang, kapag po ito ay dinedma ninyo, mahihirapan po kayo. Chances are, no, kapag medyo maayos ang pagkagawa ng reklamo at ng mga kung ano-ano may manufactured na ebidensya, chances are
mapupusasan po kayo, maaaresto kayo. Kaya hindi po dapat na binabaliwala. Kahit pa sabihin ninyong, napagtitripan lang ako ng kapitbahay ko. Ay, napagtitripan lang ako ng kaopisina ko. Ay, napagtripan lang ako nung naiinggit sa akin o nung nagagalit sa akin. Huwag po ninyong babaliwalain dahil mahihirapan po ang depensa kapag kaganon. Usapang Legal! Maria Mirna, magandang gabi sa iyo. Arnel Talier, magandang gabi. Tita Ami Miraflor Garcia, Joseph Abalos, Jerry Sumagaysay at Raul Destacamento at yung iba pang mga nanunood, nakikinig sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. By the way, napakahalaga po na kapag ka po ang isang tao ay inaaresto, binabasahan po ng tinatawag na Miranda rights. Yung Miranda rights, yung karapatan mo, sasabihin sa'yo, may karapatan XYZ, ikaw ay inaaresto sa alang ganito, sa akusasyon o sa reklamo na ganito, ganyan. May karapatan kang manahimik, ikaw ay may karapatang manahimik at hindi sapilitang magsalita. Ito po yung tinatawag na right against self-incrimination. Hindi po discrimination, ha. Mali po yung binanggit ni Mocha Uso noon. Ang tawag po dito ay right against self-incrimination. Ini-incriminate, ibig sabihin nagsasabi ka ng mga bagay-bagay na maaring makapagdiin sa'yo. So may karapatan ka na hindi magsabi ng mga bagay-bagay. Dahil baka pag nagsabi ka ay magamit, maaring magamit laban sa iyo. Ay paano naman ang depensa mo, 'di ba? Meron kang karapatan sa abogado, Ano mang sabihin mo ay maaring gamitin bilang ebidensya laban sa iyo sa hukuman, kaya kung halimbawa magsasalita ka, kailangan mo ng abogado, in the presence of counsel. Yung iba binabasahan. Nakaranasan ko na, nasa telepono po ako dahil meron akong kliyente na aresto. Tumawag sa akin ng kliyente ko, attorney, inaaresto ako. Kinausap ko yung arresting officer, pinakikinggan ko siya. Binabasahan yung kliyente ko ng Miranda rights. Ayan. So karapatan po ninyo yun, karapatan ng magtatanggol, ikaw may karapatan kumuha ng abogado na iyong pinili para tulungan at samahan ka sa pagtatanong. Ayan. Karapatan din po sa libreng abogado. Bakit? Attorney, wala naman akong pera. Kung wala kang kakayanan na kumuha ng pribadong lawyer, by the way, ang tawag po doon ay counsel, hindi counsel. Counsel, si lawyer. Kung wala kang kakayanan, wala kang sapat na kakayanan na mag-hire ng serbisyo ng pribadong abogado, ang public may bibigyan ka po ng abogado, pwede ka pong mag-apply, yung usually itong Public Attorney's Office. Although kapag ka po nagkakaroon ng arraignment, ano ba yung arraignment? Yung binabasahan ka nung anong reklamo sa'yo, tapos tatanungin ka, ikaw ba ay guilty ka ba o not guilty? Sasabihin mo not guilty, Your Honor. So kapag ka po ganun, ang daming beses ko nang nakapag-assist sa mga taong hindi ko naman kakilala sa korte, dahil kapag ka po halimbawa ay wala yung public attorney or wala pa siyang abogado, only for purposes ng arraignment, yun po yung tawag po doon, ako po ay nag-a-assist, ipinaliliwanag po ng abogado, ito yung inireklamo sa'yo, ganito ang maging consequences. Kasi may pagkakataon po, judge, ako po ay aamin na laang. Ayun. Di man sana may magpe-plea bargain po kami. Aamin po ako sa mas mababang kaso para mas mapabilis-bilis na po, so, yun. So, kailangan po doon ng presensya ng abogado. Usapang Legal! Yun. So, yun po yung mga Miranda rights. Yan. So, ano pa ba? Now, may pagkakataon po, kailangan ba na ipakita sa iyo? Kailangan ba na ipakita sa iyo talaga yung warrant of arrest? Basta po nasasabi kung sa anong kaso ka, anong kaso mo. Kasi may mga pagkakataon po na physically impossible. Kasi physically impossible na ipakita. Bakit? Ay nagwawala, may baril, may kung ano man. So ang prioridad, syempre, ay ang safety. Mahalaga lamang po na ma-discuss na meron nga kangang
No, na-inform ka nga na merong warrant of arrest laban sa iyo. Ibang usapin po kapag ang binabanggit ay search warrant, ano? Dahil doon sa search warrant, hahanapin niyo po talaga dahil doon sa search warrant, meron pong specific na description kung ano lang yung isi-search nila. Hindi po porket sinabi may search warrant sa bahay ni ganito, no? Hindi pwede pong maghalughog basta-basta. Naka-specify din po doon yung kung alin yung isi-search, no? Hindi pwedeng bubuksan yung baol ninyo na hindi naman yung kasali, di ba? Usually kapag po gano'n na hindi naman kasali, ay yun lang plain view, no? Yung kung ano lang yung nakikita na hindi kailangan maghalughog. Usapang Legal! Yun pala yun, halughog. Magandang gabi sa iyo, Joel Mangasap dyan sa Melbourne, Australia. Thanks po for the information we're learning from your program. Thank you very much. Magandang gabi din po sa inyo, Maricor Angeles, si Benji Vicente. Meron pong e-warrant na tinatawag, no? Kaya nga po halimbawa, 'di ba dati, no, ang warrant lamang ay yung physical na copy, pero ito po ay maaring yung e-warrant kaya po sa mga ibang lugar. Halimbawa, nag-issue ang Pasay City, branch 10. Halimbawa lang po ito. Halimbawa, branch 10 ng Pasay City nag-issue ng warrant of arrest laban kay XYZ. Syempre dito sa Pasay, 'di ba? Tapos nasa Mindanao pala, ay mayroon pong e-warrant, kaya maging yung pong nandoon sa yung kapulisan doon sa Mindanao, pwede pong maaresto. Pwede pong arestohin yung akusado. Usapang Legal! Okay, si Ronald Bascos Rabino, Didit, magandang gabi. Eto pa. Itong si Coy Hipolito Lara, magandang gabi. Josephine Garimbao, Marilyn Tizon, Salvacion Escobar at Eduardo Narvaez. RHTV, paki-flash nga yung next question please. Attorney, halimbawa may mga pulis na gusto kang imbitahan sa presinto, naka-uniform man sila o hindi. May karapatan po ba kaming tumanggi dahil nga po sa imbitasyon lang naman? Usapang Legal! So ang tanong, may karapatan ka ba na tumanggi sa imbitasyon ng pulis? Linawin po natin ha, imbitasyon lang po ito ha, hindi aresto. Kapag napakahalaga po ng pagkakaiba, ano, yung imbitasyon, yun po ay voluntaryo lamang. Ibig sabihin, kung voluntaryo lamang, pwede kang tumanggi, no? At ito po ay wala kang warrant of arrest at walang valid ground para sa warrantless arrest, no? Magkalinawan tayo. Wala kang warrant of arrest at wala ding valid ground for warrantless arrest, may karapatan ka po na tumanggi. Pero may pagkakataon po, pwedeng maging arrest ang tinatawag na invitation, no? Kapag ang dating nito ay utos, no? Na hindi, parang, hindi ka pwedeng tumanggi. Pag ang positioning ng pulis ay hindi ka pwedeng tumanggi at ikaw ay hinawa ka na magkabilang braso, ay aresto na pong matatawag doon. Dahil indikasyon yon na wala kang karapatan na tumanggi. Di ba? Kapag po ganyan, unang-una, may dahilan ba para ka-arestohin? Meron bang warrantless arrest? Pumapasok ba ito doon sa tinatawag na warrantless arrest? Or meron ka bang warrant of arrest? Yun po ang kailangang malaman. Usapang Legal! Yung pong naka-uniform o hindi ay wala naman pong epekto doon. Ang dapat lamang po ay nasa tamang proseso ang kanilang ginagawa. Kapag invited ka for questioning ay meron ka pong karapatan. Meron pong tinatawag na rights rights under custodial investigation at ito po ay kasama dito mismo yung tinatawag na invitation. So, paano ka tatanggi kapag attorney, wala namang warrant of arrest at wala rin namang rason. Ako'y nakaupo-upo lang dito, kuya-kuya ako, umiinom ng kape. No? Hinuhugasan ko pa nga yung pandesal ko sa kape habang umiinom ako. Brinaso ako ng 2 pulis. Ano pong dahilan? Wala naman palang dahilan. Ano? Kapag po ganito, mahalaga po na malinaw, no? Yung malinaw sa inyo. So magtanong agad ng diretso, ano pong dahilan?
krimen, no? Suspect po ba ako sa krimen? No, may warrant po ba? Libre po ba ako kung aalis ako? Gustuhin kong umalis anytime? Kung sinasabi po na invitation lamang, pwede mong sabing, hindi po ako sasama ngayon. Pakibigay na lang po ng written notice o kaya naman ay summons at schedule at sasangguni po muna ako kay Attorney Rina. Sasangguni po muna ako sa abogado. O, kahit pa sa law student lang, no? Yung hindi pa lisensyado dahil may usually may mga alam na din naman yan eh. Kung pinipilit ka at mukhang hindi ka pwedeng umalis, ituring mo yun na posibleng aresto at humingi ng assistance sa abogado at i-assert ang iyong mga karapatan. Ayan. Usapang Legal. So, next question please. Ay, napahaba. Ay, ang haba. Magandang araw po. Sana mabasa niyo po. May tanong lang po kasi lagyan niyo naman po ng period. Hindi ako makahinga sa sulat. Magandang araw po. Sana po mabasa niyo po. May tanong lang po. Mayroon po akong kaso na hinaharap. Ako po yung complainant. 2 beses na po nagpadala ng summons ang judge kaso hindi pa rin po nag-attend. Yung kalaban mukhang malapit na po magdesisyon at maglabas na daw ng warrant at ipapublish na lang daw po ang case po niya ay grave threats. At tinakbuhan po ako ng pinakargan niyang gasolina halagang 1,500 sakali pong magpasettle siya. Magkano po ba ang babayaran niyang danyos sa akin? Sana Attorney Seco mabasa niyo ito. More power and God bless. Usapang Legal. Hikain po ako. Huwag niyo na pong uulitin yung walang period ha. Nauubos ang hininga ko. No? So mag-observe po tayo ng sentence, no, para mas madaling basahin. Anyway, no, unang-una, ang warrant of arrest. Hindi naman po yan basta-basta pinapublish. Hindi po yan pinapublish ng korte. Yun lang pong warrant of arrest ng ICC. Yun po yung maaring maging public, pinapublish kapag ka po meron ng paghintulot at kumpirmasyon ng pretrial chamber. Pero dito po sa atin, hindi po pinapublish ng huwes. No, hindi po pinapublish ng judge yung warrant of arrest. Usapang Legal. Unang-una, paano po ba ang isinampalaban sa kayo ang nagsampa ng kaso? Ito naman ay ang tanong niya ay kung siya ba ay ang tawag doon, siya ba ay pwede na bang hindi uma-attend? Ikaw ba ang pakilagay nyo nga ulit kung siya ba ang hindi uma-attend o yung inirereklamo? Ganito po kasi yun. Kapag kayo sinampa ang reklamo doon sa piskalya, tapos nag-resolve po, eventually na-resolve po kasi hindi naman siya nag-attend. So may ebidensya pa kayo, may na-establish ang probable cause. So nag-resolve ang prosecutor na ilitisin natin sa korte para malaman natin kung may kasalanan nga ba itong si Mr. X na tinakbuhan ang gasolinang pinakarga dyan sa gasoline station nyo. No? So, eventually, kapag ka po nakarating na sa korte, na-raffle na ang kaso sa huwes, mag-i-issue po ng warrant of arrest ang judge. Usapang Legal. Ngayon, kung kayo po ay magpapaareglo, kasi hanggang sa basta po hindi naman yung mga vowsy o hindi yung mga talagang mga matitinding kaso pinapayagan naman po ang areglo, lalo na yung mga ganyang kaso lang kung wala namang namatay, minsan may bugbugan nga nagkakaroon pa ng areglo Pero kung kayo po ay biktima ng vowsy wag po kayong paareglo, no? Kasi nakakasabay ko minsan sa hearing 10 beses na binugbog ng asawa. Mariosep naman. Pagka ilang beses na kayong binugbog ng asawa niyo, wag na po kayong makipag-areglo at babalik pa kayo sa kanya. Baka sunod niyan, ikabaong na ang lalabas. Wag na po kayong magpapaareglo kapag ka po ganyan, ang bubugbog. Delikado na naman ang buhay niyo. No? Para maiwasan ng mas matindi pang mga problema. Wag na kayong pagkaganyan. nakakainit ng bungo. Kapag kabugbugan blues, lalo na pag bata ay involved pa. So, wag na, parang awa nyo na naman. Tapos manghihingi kayo, attorney, binagbog po ako. Nakadalawa na, 3 na meron dito, nakatatlo na. Ay, ano nang i-advise namin sa iyo? Sampa ng kaso, atras.
bubugbugin ulit. Sasampa ulit ang kaso. Aatras ulit. Bubugbugin ulit. Aatras ulit. Babalik ulit sa asawa. Bugbog ulit. Kaso ulit. Cycle. Naku, wag nyo na pong pagbibigyan kapag kaganyan, ano. Yung isang beses, naiintindihan natin. Isang beses baka maintindihan pa natin, pero yung nakadalawa na, nakatatlo na, ay Mariosep naman. Maawa naman po kayo sa sarili ninyo. Usapang Legal! Pasensya na kayo ha, nadadala ako ng aking emosyon. Ayun. So, ano na nga ba ulit? Ako'y nawala eh. yung question niya na RHTV, pasensya na. Hindi yan. Yung isa, yung mahaba. Kung magkano daw, ayan, hindi po pinapublish ng huwes ang warrant of arrest. Grave threats pala ang kaso. So, tinakbuhan niya. Tinakbuhan lang kayo ng gasolina pero may grave threat. Hindi ko po maintindihan baka po may iba pang mga kaso. But anyway, kung magpapaareglo po kayo, tingnan po ninyo yung magkano, pati na din yung magkano ang itinakbo sa inyo, pati na din yung mga naging gastos na po ninyo doon sa pagsasampa ng reklamo. Usapang Legal! So wala po akong mai-advise sa inyo ng exact na amount. Magko-commercial na ulit. Ang bilis naman. No? Ay, hala. Maya-maya lang, saglit. Moonbeats, Gael, si Sandy Tomol, Jerome Lorenzo, Maricor Angeles, Warnie Cabayaw, magandang gabi dyan sa North Cotabato, Joseph, Angelina Palekbar, at maraming iba pa. Si Maya Bell, magandang gabi po sa inyo. At yung iba pa ha, paramdam po kayo. Teresita, sabi niya, may grave threats pa at tinakbuhan ang 1.5. Magkaiba pong kaso yung grave threats. Yung pagtakbo po, no, pwede pong pumasok yun sa estafa. Yan. Joel Mangasep, magandang gabi sa iyo at iba pang mga nanonood nakikinig sa atin. Magbabalik pa po tayo. May nagagalit lang dito sa akin. No? Maya-maya, babanggitin ko. May nagagalit lang dito sa akin at ang sabi, yan ang sinasabi ko. Yung mag-a-allege kayo na tumatanggap ng baleta just because hindi pareho ng opinion ninyo, ng stand ninyo, ay malaking problema yan. May diferensya kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala
Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Happy C and you're watching Scene Zone. Mga revelation ng nag-iisang inang reyna ng K-pop. We announced 7 p.m. show. 6:30 na, walang tao sa buong Araneta. Mamatay-matay ako. Parang every show naman. Except yung mga ano. Hindi, really am so against ticket scalping. Sobrang ganda. Nakalimutan ko i-press record. Anong sagot mo sa mga mahilig manghingi ng ticket? Okay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiberxers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and Attorney Rina Seco, Usapang Legal. Inuulit ko po ha, wala pong substitute or wala pong tinatawag na substituted service kapag ka warrant of arrest. Imagine niyo, kung si Jeric Barreto ay may kaso, may warrant of arrest siya, tapos pwedeng yung abogado ang silbihan ng warrant of arrest. Abay, wala na pong mag-aabogado para sa mga akusado. Bakit kanyo? Ang sabi dun sa warrant of arrest, arrestuhin kunin di abogado ang kukunin. Aba, sa inyo na yung pera nyo. Hindi ako pagpapakulong, hindi ba? So mali po yon. At just because sinabi ko po yun, ay hindi po ay tumatanggap ako ng ng maleta. Hindi po yon. Ay nako.
Pakinggan po natin ang katwiran at ang sinasabi ng batas para hindi tayo, pasensya na sa term, para hindi po tayo nagmumukhang tanga sa ating mga argumento. Ano? Yun lang naman ang pakiusap. Ay, nako. Anyway, yung question kanina, before we pause for commercial kasi may question kung pwede bang arestuin ng isang tao na walang warrant, bali nag-imbestiga ang taga-women's desk, tapos ng konti tanong, kinulong na agad yung tao. Tama po ba yun? Actually, binanggit na po natin kung kailan lang pwedeng implement or effect yung warrantless arrest. Again, kung meron pa, kung in flagrante delicto, caught in the act, mismo nakita ng pulis, tapos tinanong ka, yan, pwede po yun. O kaya hot pursuit operation, may krimen na nang kayayari lang. Yun, at may probable cause base sa personal na knowledge and circumstances, at saka yung escape. Pero yung halimbawa po, nagkabugbugan ng isang araw, na nakaraang araw, may nagreklamo sa iyo sa women's desk, tinanong ka, hindi ka pwedeng arestuhin, mali po yun. Wala pong malinaw, na aktual na krimen, but of course, kung may nangyari ng ganun, kailangan mo na magsampa ng reklamo para po magkaroon ng warrant of arrest. Usapang Legal! Kung halimbawa naman po, kayayari lang o ngayon lang, tapos inaresto ka ngayon at tinanong ka, anong pangalan mo, saan ka nakatira, anong mga detalye, itong personal na detalye mo, i-inquest ka. Pwede ka talagang arestuin kapag kaganon. Ang susunod na doon ay inquest. Anong inquest? Titingnan kung may sapat pang batayan para ikaw nga ay ikulong. Yan. Kapag ka po nag-inquest, ay malamang sa malamang makukulong ka na. Usapang Legal! Magpipigil. Although pwede ka pong mag-file ng piyansa. Ayan. Next question please, yung mahaba-haba. Sasagutin ko at sayang naman sabi ko sa... Good morning, attorney. Patanong ko lang po kay Attorney Rina. Kasi po, kinasuhan po yung anak ko nung asawa niya. Dahil hinipuan daw po nung anak ko yung kapatid nung asawa niya. Pero hindi na po i-follow up nung asawa niya yung kaso. Pero lumabas pa rin po ang warrant. Nung lumabas po ang warrant ay nagbalikan na sila. Nagsasama na po yung anak at yung asawa niya. Ang gusto po nung police ay voluntary surrender daw ang gawin namin sa aking anak. Ano po ba ang dapat kong gawin? Usapang Legal! Dalawa po ang option ninyo. Mag-voluntary surrender kayo. Antayin ninyo naka-arestuhin ang anak ninyo. Wala pong kapangyarihan ng inyong ang asawa ng anak ninyo na makipag-areglo. Ang pwede lamang makipag-areglo ay yun pong biktima na sinasabing hinipuan po ng anak ninyo. So, dalawa lang po yan. Voluntary surrender pagkatapos na magpiyansa kayo o magpa-aresto kayo at antayin yung maaresto, mapusasan at saka kayo magpiyansa. Pero mas maganda po na mag-voluntary surrender po kayo at mag-file na kaagad ng piyansa. Kasi by the way, hindi po porket hindi naka-attend or halimbawa ay may mga krimen po kasi kapag ka po kasi nakarating na ang kaso sa korte, ang title na po ng kaso ay People of the Philippines. Ang people, Republic of the Philippines na po ang kalaban ninyo, ang nagsasampa ng reklamo laban sa inyo. At yun pong victim, alleged victim, yung nagre-reklamo, ay lang po yun, complaining witness na lamang po siya. May pagkakataon po na hindi kailangan, kumbaga ay maari pa ring mapatunayan ang krimen kahit pa hindi na tumistigo yung complaining witness. So maari pa rin po mag-proceed ang kaso. Usapang Legal! Okay. Magandang gabi Edmundo Galan at Arnel Talyer. Now, sana po kayong manalo ng 500 pesos tonight dahil yun pong mananalo sa ating Kring Panalo Malacash promo sa telepono. Malacash sa telepono promo ay may na-contact na po ang ating very generous na si Don Carlos Billionario. Magandang gabi po sa inyo. Hello po, good evening po. Yes ma'am, ano pong pangalan nila? Cherry May Espina po. Taga saan po kayo ma'am? Nueva Ecija po. Uy, taga Rice Granary of the Philippines. Ma'am, isa lang po ang tanong at pahihirapan ko ng todong-todo.
Ano po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na magsa-celebrate na ng 87th anniversary this July 15? DZRH po. Kala ko hindi nyo masasagot eh. Joke lang. Listener po ba talaga kayo ng RH? Opo. Okay, maraming salamat po ma'am. Miss Cherry May Espina mula sa Nueva Ecija. Huwag niyo pong ibababa at kukunin ni Don Billionario yung number para po padala hindi ang warrant of arrest, kundi ang 500 pesos na napanalunan ninyo tonight. Usapang Legal. Ang bilis ng oras, totoo ka Gael. Sa mga nakikinig po, maraming salamat yung hindi ko nabate. Next week ulit. Magandang gabi sa iyo, Rex Seco. Pinsang buo ko po yan dyan sa Tondo, Maynila. At lahat ng mga angka ng mga Seco at Soleta sa buong Pilipinas kung nasaan man kayong lupalop. At nakasama ko po sa kabilang side, Charik Barreto at Norman Moraga. At syempre pa mga taga itatama ko na RH Digital, AM Digital, at syempre pa mga taga DZRH TV. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli niyo ako maririnig on Saturday muna, 11:30 hanggang 12 para po sa hukumang pangtahanan. At syempre pa Tuesday and Thursday ulit. Si Attorney Cam po bukas, MWF, si Attorney Cam ang maririnig niya. Magandang gabi po sa inyong lahat at happy weekend! Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron?